pwede siya mamatay sa operasyon? Siya po, malaki ang tsansa niyang mabuhay. Hindi lang po namin alam sa dadali niyang anak. Buntis si Rosa Camila? Yes, ayun ang dahilan ng pagdudugo niya. Ilang buwan? 5 weeks. 5 weeks? Alam mo, imposible yan, doktora. Alam mo, kamamatay lang ng asawa niya. Halos 1 taon pa... Carlito yung dinadala niya. Look, Doc, you have to do everything you can para ma-save si Rosa Camila. Magiging very dangerous para sa gobyerno ni Gonzalo kung mamamatay siya. You have to save her or else. I will. Huwag mo akong pagbandaan pa. Look, Doc, hindi mo pwedeng sabihin to kahit kanino kung ano ang estado ni Rosa Camila. Basta, you have to do something. You have to save her. Alam mo kung ano nangyari sa kanya at pwedeng gawin yon sa iyo at sa pamilya mo. Natakot ka sa ginawa niyo. Ngayon ako ang tinatakot mo. Oo. At oo. Ngayon, gumawa ka ng paraan. Hayaan mong mabuhay si Rosa Camila kung ayaw mong may mangyari sa iyo at sa pamilya mo. ₱5 milyong? Napakalaki naman ata niyan. Hindi naman ako kung meron lang. Kung wala po, Eh, hindi naman sa ganon. Nagtataka lang ako kung bakit ganun kalaki. mahal na po ang mga baril, ang bala. Ang pagpunta namin dito mula sa San Carlos at ang paglipat po namin papuntang Maynila. Naintindihan ko. Kailan ba kayo kikilos? Kung kailan po namin makukuha yung pera, kikilos kaagad kami. Kahit bukas? Dito lang po niyo tinatago ang pera niyo. Mag-iingat po kayo. Alam mo, kung dati mo pa sinabi yan, siguro ginawa ko. Pero ngayon, madami kasing tumutulong sa amin. Pati na rin kayo. Kaya maraming salamat. Para po sa bayan to. Sige. Salamat po. Lagi na lang nilang ginagawa ito sa akin. Pinagtataguan ako ng mga impormasyon na dapat nalalaman ko. But don't worry. Pinapahanap ko na yung sundalo na nakasabot daw ni Rosa Camila at pati na yung isang sundalo rin na nambugbog sa kanya at ihaharap ko sila sa iyong pareho. Alam niyo po ba kung nasa ang ospital siya ngayon, tita? Bakit, Alicia? Nasa kabilang building lang po si Rosa Camila sa clinic. Wala man na nagsabi. Ganon? Sige, susubukan kong dumaan mamayang gabi. Sumugod nga kami agad dito pagkasabi ni Madam Crisanta, pero nakalak ang buong building. Tita Alicia, babalik na po ako sa ospital kay Mami. Maraming salamat, Lucinda. Alam ko marami ka ring problema kay Sarina. Pagdasal niyo na lang po, Mami ko. Lucinda, may mga inutusan na rin akong mga ibang sundalo na hanapin ang mami mo. I'm sure they'll be reporting shortly. Lola, sino pong sinasabi na yung mga nandito kanina kausap ninyo? Yung mismo. Lola, kakikita ko lang po sa kanila. Hindi nga po sila umalis. Hindi na sila nakikinig sa'yo. Paano na tayo? Parang kilala ko ang taong yun. Dati nating security. Gustong tumulong ulit. O parang may nagbago sa kanya. Anong kailangan niya sa'yo? Nagtayo sila ng samahan. Gustong tumulong. Humihingi din ng tulong. Huwag mo siyang tulungan. Tita, dati natin siyang tauhan. Humihingi lang siya ng $5 milyon. Tutulong siya sa atin. Amanda, hindi mo kilala yung totoong gustong tumulong sa atin o gumagamit lang sa atin. Naloloko na ba siya? 5 milyon? Ha? May ₱5 milyong ba tayo? Mahigit pa ron, Leandro. At yung mga yan, yung mga lintang yan, ang gustong sumipsip sa kayamanan natin. Kung meron tayo ganong kalaking halaga, bakit tayo nakakulong? Ninakaw ba natin ito? Tanda mo to. Isang maling salita mo lang sa ina mo. And I don't care kung magkakagera na. Papatayin ko kayong dalawa. You hear me? Paparilin ko mga bungo ninyo pag hindi mo tinupad ang pinag-usapan nating ikikwento mo. Tita Alicia? Wala, Diyos ko.
nangyari sa'yo? Nagtangka ka raw, tumakas ka na nagkaganito. General, may we be excused first? I'm sorry, Miss Valiente. Supreme Commander's orders na kailangan meron ditong bantay palagi. General Estacio, ibigay na natin tong oras na to para sa kanila. Bakit ka nagkagaya? Parang takot na takot ka. Akala ko dinala ka rito para gamutin yung mga lumang pasako, pero puro bago to. Huwag ka na matakot. Binugbog ka na naman nila. Ano nangyari sa'yo? Huwag ka na matakot. Nandito na kami ng mami mo. Magsabi ka sa amin ng totoo. Tinangka akong tumakas. Nanlaban ako, nahuli nila. Kaya mga bagong pasako. Bakit takot na takot ka raw sa Camila? Sa mga naka-uniforme lang, pero hindi sa kanya. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Sabi sa akin ng doktor, dinugo ang buong katawan mo. Masyado silang marami. Nilabanan ko sila. Si Christina, alam ba itong nangyayaring to? Nandito ba siya pag pinubugbog ka? Anak! Pagkagising ko, natatandaan ko na lang inaasikaso niya ako. Tinutulungan ka na, Ernestina? Hindi ko alam kung sino tumulong sa akin. Rosa, may gusto ko mausap na pala sa'yo. Alam mo, matagal ka na niyang gusto makausap. Ito, huwag mong papakita kay Tita Iluminada. At nagsususpetsa yon. Salamat po. Hindi nyo na makikita dito. Daddy? Anak niyo. Dad? Dad, alam mo, nakita na si Tita Alicia at si Rosa Camila. Tumawag sa akin si Elaine kanina. Hindi ba ako namatayan ng isa na namang anak? Hindi, Dad. Hindi. Pero Daddy, alam mo, nawawala si Mami ngayon. Kaya pag umuwi si Tita Alicia, baka ako naman ang umalis papuntang Manila para maghanap. You know, when I was reading your stories before sa mga dyaryo, you were pictured as a vain and selfish family. Masyadong magulo at nag-aaway-away. Well, you know, that was before. Hindi na ngayon. Circumstances change situations. It is good then na kahit wala nang naaalala ang daddy mo, ibinabalita mo pa rin sa kanya ang mga dapat sabihin sa kanya. It makes him feel good. I know. Sige, pasok yan lahat. Diretso niyo sa loob yan. Tumawag sa akin si Panfilo. May humingi na rin ng tulong sa San Carlos. Nagsisimula na magkaisa ang mga tao. Sana dumami pa. Sana ilabas na nila si Rosa Camila. Tatawag ako mamaya kay Alicia. Itatanong ko kung nagkita na sila ni Rosa Camila. Kapag nagkita sila, diyan susurrender si Carlito. Hindi na tayo lulusog. Kukonsultahin ko muna si Caldo. Eh, hindi pa naman tayo sigurado kung gaano tayo kalaki. At kailangan natin ng isang matanglawin para mamuno sa atin. Kapag nagpahuli si Carlito, hindi ba sabi niya, siya ang mangangailangan ng tulong natin? Ngayon magpapatawag ako ng tulong. Para saan? Kapag nahuli si Carlito, bababa na ang lahat. Diyan natin naayusin ang lahat-lahat para sa isang malawakang pagkaklas.
Hello? Carlito? Carlito, katabi ko na siya ngayon. Carlito? Rosa Camila, maraming salamat naman sa Diyos. Pinapahinggan pa rin niya pala ang dasal ko. Sinaktan nila ako nung tumangka akong tumakas. Kamusta ka na? Huwag mo na ako alalahanin mo. Makakalabas ka na ba dyan? Kumusta ka na? Eto ako, magsusurrender na rin ako. Kasalanan ko rin kung ba't ka nahuli. Patuwarin mo sana ako at nagkahiwalay na naman tayo dun sa... Yung araw na dahil sa pinagpipilian natin. Wala kang kasalanan, Carlito. Naguluhan lang din ako nung araw na yun. Siguro kung hindi ako natolero, siguro hindi yung mangyayari sa atin ito. Huwag na tayo magsisiyan pa. Basta importante, magkakasama pa tayo muli. Alam kong wala ng importansya anuman ang sabihin ko dito sa lugar na ito. Kaya dadaanin ko na lamang sa patanong. Susuko si Carlito bukas. Ililift ba ninyo ang shoot-to-kill order? Definitely. Maaari ba silang magkita ni Rosa Camila? Well, we can always arrange that. Very good. Oh, Rubina, para saan naman yan? Ito, ipadadala ko sa San Miguel, Villa, para madinig ni Kardinal. Romina, tayong dalawa na nag-uusap. Kailangan pa ba naman yan? Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, lalo naman akong hindi naniniwala sa anumang sabihin mo. Pinayagan kayong matulog dito kasama ng anak nyo. Walang tumutol na kahit sino sa request nyo. Maraming salamat, Doktora. Kumusta ka na? Maayos na po. Salamat po sa tulong niya. Kung may magagawa lang sana akong iba pa. May magagawa pa ako. Mrs., pwede pa tayo mag-usap sa labas? Tungkol po saan? Tungkol ho sa anak niyo. Hindi ko kayang magsinungaling. Bukas na lang daw sila babalik uli. Wala na raw bawal eh. Kaya wala nang dahilan para magpagabi pa sila rito. Ako nga nahiya sa kanila eh. Nag-vigil na sila dito kagabi. Ay, naku, ang babait talaga ng mga tao dito, no? Wala naman tayong pinakikita masama sa kanila. Oo nga. Tita Amanda! Tita Amanda! What, Charlie? There's someone in my room! What? Where? Charlie, come here! Panfilo! Kaya ano po ninyo gusto namin, ma'am? Marami naman siguro kayo nito, hindi ba? Ano mga pirata ito? Baka gumalaw kayo! Papatayin ko itong mag-asawang to! Ano bang kailangan niyo sa amin? Ba't niyo ba kami ginaganito? Wala kaming pera! Lamayan natin ng presidente! Sige na, kunin niyo na lahat ng pera. Huwag nila sasaktan kami. Pati daddy ko may sakit na nga siya eh. Walang magmamatapang sa inyo. Kung ayaw niyo magkaroon ulit dito ng lamay. Sige na, kunin niyo yung pera sa kwarto ko na sila ang makama. Ano mga pera ang hinahanap nila? Pera natin, daddy. Kala ko ba mahal tayo ng lahat ng mga tao dito? Akala ko din eh. Napakasama nila! Pagsakta nga tayo, ginaganito pa rin tayo! Makatiwala pa naman natin sila dati, gaganituhin tayo! Sinasabay nila sa pagkabagsak natin. Wala na tayong pera. Meron pa, daddy. Huwag kang mag-alala. At hindi nila makukuha yun. Kung bagsak na tayo, sino pang tutulong sa atin? Tayo na lang, dad. Tayo magtutulungan. Pinapangako ko sa'yo.
ito ang huling pagkakabagsak natin. Mami? Huwag ka sana mabibigla sa sasabihin ko. Ma, ayoko nang makarinig ng isa pang masamang balita. Kailangan malaman mo. Bago niyo sabihin yan, ako po muna. Tulad nung sinabi ng doktor, hindi ko na kayang sinungaling. Tauhan ng General Estacio ang gumawa sa akin ito. Bakit ngayon mo lang sinabi, anak? Ma, pinagbantaan nila ako eh. Sabi nila pati daw kayo idadamay kapag nagsalataraw ako. Si Ernestina. Si Ernestina ba may kinalaman dito? Opo. Magkasabot sila ni General Estacio. Pero ma, huwag niyo na itong sasabihin kahit kay Carlito. Nangyari na naman ang lahat. Tsaka wala namang ibang masamang nangyari sa akin eh. Meron pa, anak. Meron pa. Ano po? Nagdadalang tao ka.